Kumusta at maligayang pagbabalik sa pagbubunyag ng pahayag. Ang saya-saya natin dito ngayon, walang nakakaalam ng araw at oras. Pag alam mo na ang oras, hindi na ito misteryo. Pero mas mahalaga, habang lumalago ka rito, ang paghahayag kung sino ang kinakausap ng Ebanghelyo. Matagal na kaming nagtuturo sa channel na ito gamit ang maiikling video, pero pinag-uusapan na namin ito mula nang magsimula ang revelasyon 8 taon na ang nakaraan sa aming main channel, ang Ministry Revealed. Pero naunawaan nyo na rito kung sinusubaybayan nyo naman, ang katapusan ng mga araw ay hindi 7 taon ang haba, kundi isang panahon na 14 na taon at isang maikling bahagi ng panahong nabanggit sa itaas na 50 araw. Naunawaan mo na hindi lang pala tungkol sa Ebanghelyo ni Mateo ang mahalaga, kundi kay Lucas, pagkatapos ay kay Marcos, at pagkatapos ay kay Mateo. Naunawaan mo na kaya binabasa ng lahat ang Ebanghelyo ni Mateo ay dahil ganoon ang itinuro sa kanila. Henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Gamit ito ipapakita ko sa iyo ngayon, at kung bago ka pa lang, balikan at panoorin ang ilan sa aming mga naunang turo. Maiikling video lang ang mga yan, kaya mabilis kang makakahabol. Pero ipapakita ko sa iyo kung tungkol saan ito at kung bakit pumupunta ang mga tao sa Matthew. Pag nalaman mong nasa Marcos ito at wala sa Lucas, pinapakita nito ang ibang bahagi ng kwento. Nakakamangha ito. Tungkol saan ba ito? Walang may alam ng araw o oras? Pag naintindihan mong ang katapusan ay 14 na taon, 2 set ng 7, iyon ay si Lucas, Marcos at Mateo. Sinauna si Lucas, may 50 araw na transisyon. Kay Marcos ang 7 taon ng tatak. Kay Mateo naman ang 7 taon ng trumpeta. Sige, may ipapakita ako sa iyo. Kung babasahin mo ang diskurso ni Lucas, lahat ng 3 diskurso ay may parehong pagkakahiwalay dito. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. At saka wala ka namang kahit ano. Sa diskurso ni Lucas, walang nakakaalam. Sa versikulo 36, kaya magbantay at laging manalangin upang kayo ay mabilang. Karapat-dapat na makataka sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at makatayo sa harap ng anak ng tao. Ito ang pinakamahalagang talata bago ang kapighatian sa buong kasulatan. May iba pa, pero ito ang pinakabago sa lahat. Heto ang isa pang maganda para sa edad 14 pataas. Una ay ang ikatlong langit gaya ng nasa Lucas, walang araw, oras o nakakaalam. Okay? Pupuntahan natin ngayon si Mark. Sa Marcos, Kabanata 13, kung hindi ko mabanggit, tingnan ang kanan para sa kabanata. Markahan ang Kabanata 13, talata 31. Lilipas ang langit at lupa, pero ang salita ko'y hindi. Sabi sa talata 32, walang nakakaalam sa araw o oras na iyon, maging ang mga anghel o ang anak, kundi ang ama lang. Kasunod nito ang tungkol sa pagbabantay at pagtilaok ng manok. Okay? Ang sinasabi ko sa inyo at sa lahat ay magbantay kayo. Kaya bakit nga ba may araw at oras? Walang nakakaalam pero wala ito sa Lucas. Tandaan mo yan ngayon. Sa Mateo 25:35, ganun din ang sinasabi. Ang langit at lupa ay hindi lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Versikulo 36, tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kundi ang Ama lang, gaya ng kwento ni Noe, tungkol sa pagdating ng Panginoon. Sige, ang pagparito ng anak ng tao ay gaya noong panahon ni Noe. Walang nakakaalam. Mapapansin mo na ang kwento ni Noe ay matatagpuan lamang sa Ebanghelyo ni Mateo. Ngayon, bakit ganito ang pagkakaayos ng mga ito? Aba, nagiging medyo nakakabaliw dahil naaalala mo ang pagtatapos ng araw. Kaya ito ang isa sa aming mga chart mula sa ministeryo na isiniwalat. Mayroon kang 7 taon ng mga tatak na nauugnay dito mismo sa Ebanghelyo ni Marcos. Mayroon kang 7 taon ng mga trompeta. Alin ang may kaugnayan sa Ebanghelyo ni Mateo, ha? Yan ang 14 na taon. Ang 2 set na ito ng 7 ay ang huling 27 ng 7 beses na 7 sa isang jubilee. Tama ba? Kaya mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na nangangahulugang ang ika-14 na taon sa katapusan ng mga araw. Ang ika-14 na taon ng kapighatian ay talagang ang ika-49 na taon sa siklo ng 7 beses 7. At pagkatapos ay magkakaroon ka ng huling jubilee na tinatawag natin dito. Alinman sa ika-15 taon o ika-22 taon sa pangkalahatang larawan, ngunit ito talaga ang taon, ang ika-50 pagkatapos ng 49 na taon. Okay? Kaya mahalagang maunawaan ito
at tatalakayin natin ito maya-maya. Kaya bakit sinasabi sa atin ni Marcos na mayroon siyang araw at oras na walang nakakaalam? Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng araw at oras? Alam mo, kung nakikinig ka lang sa mga pastor na ayaw pag-usapan yan, sasabihin lang nila sa'yo, huwag ka nang maghanap dahil walang nakakaalam ng araw at oras. Pero hindi nila kailanman sasabihin sa iyo ang ibig sabihin nito. At hindi nila sasabihin sa iyo kung bakit dahil hindi naman sila tumitingin at hindi rin nila ito naiintindihan. Ang araw at oras na walang nakakaalam ay tumutukoy sa Rosh Hashanah. Ito ang kapistahan ng mga trumpeta. Yung kapistahan ng mga trumpeta dahil ang araw at oras na walang nakakaalam. At ang dahilan ay dahil isa ito sa dalawang araw. Ito ay maaaring sa unang araw ng ikapitong buwan o sa ikalawang araw ng ikapitong buwan. Nakabatay lahat ito sa kung kailan makikita ang gasuklay ng buwan, kung kailan sila maaari magpasabog. Ang shofar, maaari nilang patunugin ang trumpeta upang ipahayag ang bagong taon ng taglagas simula sa Rosh Hashanah, ang unang araw ng ikapitong buwan. Kaya hindi nila alam ang araw at oras dahil nasa una o pangalawang araw iyon. 2 araw lang naman ang pwedeng gawin sa loob nito. Kaya kapag naintindihan mo na iyan, ang tanong ay nagiging, naku, bakit 2 pa kung gayon? Bakit may isa sa Marcos at isa sa Mateo? Okay, may dahilan kung bakit wala rin nito sa Lucas, at yon ay dahil ang kay Lucas ay walang kaugnayan sa kapistahan ng mga trumpeta. Ngunit sa Marcos at Mateo, ano ang kaugnayan nila? May kaugnayan ng mga ito sa 2 pagkakataon na darating ang anak ng tao. Sa diskurso ni Marcos, ang pagdating ng anak ng tao ay sa mga ulap. Walang nakakaalam ng araw at oras. Sa Mateo, tungkol ito sa pagdating ng anak ng tao. Sa Strong's, sa Mateo lang ang salitang on. Ito ang panahon ng kanyang pagdating sa mga ulap sa tunog ng malakas na trumpeta. Sige, ipapaliwanag namin kung ano ito at ito rin ang araw at oras na walang nakakaalam. Kaya kapag binasa ito ng mga tao sa loob ng 7 taon, akala nila ay iisang kwento lang ang sinasabi nito sa parehong oras. Pero hindi pala. Tingnan ang Apokalipsis Kabanata 6 sa katapusan ng Apokalipsis Kabanata 6 na siyang katapusan ng 6 na taon. Ito ang panahon ng pagtatapos ng 6 na taon ng mga selyo. At sino ang nakikita nating paparating sa talata 16-17? Sabi nila sa mga bundok at bato, mahulog kayo sa amin at itago kami mula sa nakaupo sa trono at sa puot ng kordero dahil dumating na ang araw ng kanyang puot at sino ang makatatayo? Tanda mo ba ito? Naituro na namin ito sa mga nakaraang video. Dito mismo, Marcos 9, talata 1. Tama, may ilan ditong hindi mamamatay hanggang makita ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Tandaan, ang 6 na araw ay propetikong tanda ng 6 na taon, ang katapusan ng ika-6 na tatak. At kung gayon, bakit nila gagawin? Bakit nila nakita ang kaharian na dumarating ng may kapangyarihan? Bakit ito ay past tense? Dahil hindi sila pumupunta. Ang malaking pangkat ay mananatili muna pagdating niya. Sa dulo ng ika-6 na taon, tatatakan ang 144,000 at sa Apokalipsis 7, makikita ang pag-agaw sa gitna ng kapighatian. Ano ang pinapakita nito? May 6 na taon ng mga tatak. Darating ang Panginoon sa dulo nito. Darating siya sa araw at oras na walang nakakaalam, sa kapistahan ng mga trumpeta, sa 2 araw na paglitaw ng gasuklay na buwan. Paglipas ng 7 taon, tatatakan ang 144,000 at marurapture sa gitna ng tribulasyon ang dakilang karamihan. Ayon sa diskurso ni Mark, walang nakakaalam sa araw at oras na iyon. Pero kumusta naman ang Mateo Kabanata 24? Tandaan mo rin si Matthew 24, nasa atin na ang araw at oras, walang nakakaalam, hulaan mo kung ano ang mangyayari. Pumunta sa Apokalipsis Kabanata 11 at tingnan kung ano ang sinasabi ng ika-7 trumpeta at humihip ang ika-7 anghel. Sabi ng mga tinig sa langit, ang mundo ay sa Panginoon na at sa kaniyang Kristo, maghahari siya habang buhay, ngayon na ang puot ng makapangyarihang Diyos. Okay, kailan ang revelasyong ito? Sinasabi sa atin ng Kabanata 10, versikulo 7, ngunit sa mga araw ng tinig ng ika-7 anghel, kapag siya ay magsisimulang tumunog, ang hiwaga ng Diyos ay dapat matupad, ayon sa ipinahayag niya sa kaniyang mga lingkod na mga propeta. Bakit biglang natapos ang misteryo? Dahil ang Panginoon ay makikita na ngayon na bababa ng paa sa bundok ng mga olibo. Kita mo, darating na siya ngayon sakay ng mga ulap, hindi sa mga ulap. Natatandaan mo ba ang tunog ng isang malakas na trumpeta? Yan ang simula. Iyan ang tunog ng ika-7 trumpeta.
Ito ang pagdating ng Panginoon sa katapusan ng ika-13 taon upang simulan ang ika-14 na taon. Kaya nga sa Mateo Kabanata 24, sa Mateo 24, versikulo 27 lamang sinasabi, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat mula sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Kaya ano ang makikita natin sa huli? 6 na taon at darating ang Panginoon pagkatapos nito. Walang nakakaalam ng oras. Narito siya sa ika-7 siglo kasama ang 144,000 na tinatakan at ang malaking karamihan sa gitna ng paghihirap. At saka meron ka pang 7 taon ng mga trumpeta na natitira. At ano ang mangyayari? Mayroon kang 6 na taon, kaya ang kabuuang katapusan ay 13 taon ay tapos na. At ano ang nakikita natin sa ika-7 trumpeta sa ika-14 na taon? Ang Panginoon ay bababa ng may mga paa sa bundok ng mga olibo. Lahat ay kanya na ngayon, kaya kailan siya darating? Darating siya kasabay ng nakita natin sa Mateo. Ibig kong sabihin, sa kina Marcos nakikita mo, darating din siya sa araw at oras na yon. Walang nakakaalam dahil magiging ganito rin ang mangyayari pagkalipas ng 6 na taon. Tama, ganito ang mangyayari. Pagkatapos ng 7 taon ng mga paghatol, bababa siya sa bundok ng mga olibo para makita ng lahat. Gaya ng sabi sa Mateo 16:28, may ilan ditong hindi mamamatay hanggang makita nila ang pagdating ng anak ng tao sa kaniyang kaharian. Darating siya sa kaniyang kaharian. Ito ang panahon na makikita nilang lahat siya mula sa isang dulo hanggang sa kabila na parang kidlat pababa sa bundok ng mga olibo. Kaya nga sa Zacarias na may 14 na kabanata, makikita mo sa talata 4, at ang kaniyang mga paa ay tatayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olibo na hahawi sa silangan at sa kanluran. Tama ba? Literal na nasa simula ito ng ika-14 na kabanata. Kaya nakikita mo ang eksaktong parehong storyline, may 6 na taon ng mga seal. Nakita na ng Panginoon ang darating. Sa pagtatapos ng ika-6 na taon, 144,000 ang natatakan. Kaya sabi ni Mark, makikita na nila ito. Kung gayon ay nakita na nila siyang dumarating, ngunit hindi sila agad umalis. Hindi lang hanggang ika-7 taon niyon, matapos matatakan ang 144,000. May 7 taon ng mga paghatol ng trumpeta. Darating ang Panginoon sa bundok ng mga olibo sa simula ng ika-7 trumpeta. Habang tutunog ito, tapos na ang misteryo dahil babalik na ang Panginoon sa bundok. Kaya kailan kaya darating ang panahong ito? Aba, nangyayari lang talaga. Sinabi rin ni Mateo na ito ang araw at oras na walang nakakaalam at tingnan ang sinasabi sa Mateo 17:1. Pagkatapos ng 6 na araw, alalahanin ang tipolohiya pagkatapos ng 6 na araw na 6 na taon. Ito rin ang itinuro natin sa nakaraang video. Ano ang kinakatawan nito? Ito ay kumakatawan sa pagdating ng Panginoon sa araw at oras. Walang nakakaalam na nangangahulugang bababa siya ng ilang talampakan sa bundok ng mga olibo sa kapistahan ng mga trumpeta. At kapag ginawa niya yon, magiging katulad ito noong panahon ni Noe. Natatandaan mo ba ang turong ito? Ang mga araw ni Noe ay kumakatawan sa huling ika-14 na taon ng kapighatian. Ang 7 sa 7 taon ay 49. Ang mga tatak at trumpeta ang huling bahagi nito, ang ika-49 na taon. Kasunod nito ang Jubileo. Alam mo ba na ang ika-49 na taon ay 1 taon at 10 araw ang haba? Ang Jubileo ay tinutunog sa ika-10 araw ng ika-7 buwan. Bakit? Dahil ang mga araw ni Noe ay nagsimula sa ika-2 buwan, ika-17 araw, at nagtatapos sa ika-2 buwan. Ika-27 araw, 1 taon na ang lumipas. 1 taon at 10 araw ang haba para sa huling ika-14 na taon upang patunugin ang jubileo ng ika-15 taon na siyang larawan ng ika-50 taon. Sa pagtatapos ng huling 27, dalangin ko na pagpalain ka nito at pagpalain ka ng Diyos. Paalam muna.